Isa na naman tong cake na hindi mo na kailangang mag-effort sa pagpa-frosting. Buhos-buhos lang, tapos konting taktak, mga ganon. Today nga, gawa tayo ng napakalambot na chocolate chiffon. Ay grabe, hindi to nakakaubo. Tapos lagyan natin yan ng chocolate fudge na frosting. Ay, unahin na nga natin yung paggawa ng chocolate fudge kasi kailangan natin tong palamigin para mag-set. Dito meron akong 300 grams ng Van Houten Professional Intense Dark Chocolate. Kung hindi nyo pa natatry yung Van Houten chocolates, ay itry nyo na sa mga baked products nyo. Ang laki ng ile-level up talaga ng lasa. Pagkatapos nating mag-measure ng 300 grams ng chocolate, dito sa isang saucepan, maglalagay ako ng 1 cup ng cocoa powder, 1 and 1/2 cup ng light brown sugar, pwede rin yung dark, then 6 tablespoon ng cornstarch. Meron din ako ditong 750 grams ng full cream milk. So nakikita nyo, naglagay muna ako ng konti dun sa mixture. Tapos, hinalo ko yun ng maayos para mawala na yung lumps o buo-buo ng cocoa natin, ng cornstarch, hindi kasi natin yung sinip. Para lang mas madali tayong makakapaghalo and wala nang buo-buo. Kapag ka nahalo ko na yun ng maayos, tsaka ko na ilalagay yung rest ng milk, 1/4 cup ng butter, and then sinalang ko na yan sa medium heat na apoy. Medyo matagal yung aabutin ng paghahalo dito, aabutin ng mga 7 to 8 minutes, pero halo lang ng halo kasi ay lalapot yan. Kapag ka lumapot na yan ng ganyan, lulutuin nyo pa rin siya ng mga nasa 1 minute pa bago nyo patayin yung apoy. Pagkapatay ko ng apoy, hinalo ko pa yan ng konti para medyo bumaba yung temperature. Tsaka natin ilalagay yung 300 grams ng chocolate natin, hahaluin para mag-melt. Yung total ng kakalabasan ng chocolate fudge na ginawa natin ay nasa 1,500 grams, almost. Yung nagastos natin dito is 282 pesos para dun sa quality nung nagawa nating chocolate fudge. Kasi masarap talaga to. Ay napakababa ng presyo, 280 to 1,500 grams na marami ka ng paggagamitan. So dahil may cornstarch to, right after nating maluto siya, nilagay ko siya sa shallow pan, tinakpan ko ng cling wrap para hindi mag-develop ng skin, then ilalagay natin siya sa chiller para mag-set. Dito na tayo sa paggawa ng ating chocolate chiffon. Nag-boil ako dyan ng tubig, tapos babawas ako doon ng 1/2 cup ng boiling water. Then mag-a-add ako dyan ng 1/2 cup ng cocoa powder. Ibinublong natin yung cocoa para mas maging moist yung kakalabasan ng chiffon natin. Yung cocoa kasi mas matagal siya makapag-absorb ng liquid, so pagka binulong natin yan, ay di moist talaga yung kakalabasan ng cake natin. Naglagay na din ako dyan ng 2/3 cup ng full cream milk, 3/4 cup ng oil, chiffon aid cake oil yung ginagamit ko dito, 1 teaspoon ng salt, and 2/3 cups ng light brown sugar. Hinalo ko yon, then tsaka natin ilalagay yung 7 peraso nating egg yolks. Hahaluin ko yan, tsaka tayo magsisif ng 2 cups ng cake flour, 240 grams. Yung measurement by grams at tsaka by cups ay ipoprovide ko na sa description box at tsaka sa comment section para hindi na kayo mahirapan. So hinalo ko yan, texture check, ayan, check nyo, medyo malabnaw siya, ganyan talaga yan. Para sa merang natin, meron ako ditong 7 pieces ng egg whites, 1 cup ng sugar, 1 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng baking soda. Dito ko na hinalo para mas maging stabilize yung ating merang. So, imimix ko yan sa medium speed. After 2 minutes, tataasan ko yung speed ng max. So, umabot to ng 7 minutes bago ko naabot yung ganitong consistency. Ang kailangan natin dito is medium stiff peak lang. So, ganyan yung texture niyan. Glossy pa rin yung merang, pero stiff na siya. So, makakapan nyo naman yung iba yung tibay ng merang natin kapag doon kayo naglalagay ng baking powder or baking soda kung meron sa recipe. Try nyo. So, ayan, nag-fold lang ako ng konti na merang dito sa ating cocoa butter and egg yolk mixture. Then, finold ko yan. Tapos, tsaka ko na nilagay yung rest ng merang. Finold ko ulit hanggang maging pantay yung kulay. Siyempre, tatapusin natin yung pag-fold gamit yung spatula para mahagip yung nasa bottom at tsaka sides para halong-halo. Once na pantay na yung kulay ng mixture natin, huwag yung ikaka-overfold. Yan, pwede na tayong maglagay dito sa ating mga pan. Yung pan natin na gagamitin dito is tube pan size 5. Kung wala kayong ganitong pan, ay okay lang naman, pwede itong i-bake sa size 4 at saka size 5 na round pan. Okay lang yun, ganun lang din yung kakalabasan. Or kahit anong pan, actually pwede nyo gamitin tong recipe na to. Halos kalahati lang yung paglalagay ko ng butter natin, ng cake butter natin dito sa
pan natin para kumasya siya sa 12 peraso. Ibinake ko yan sa preheated oven, 160 degrees Celsius for 15 to 16 minutes lang. Mas mabilis siya mag-bake kasi mababa lang yung cake natin. Right after baking, tinataob ko na yan. So, pinapalamig ko na siya dyan. Kapag malamig na, itatransfer ko na yan dito sa ating prepared na mga, anong tawag dito? Nalimutan ko. Hamburger bento box yata yun, o bento box yung tawag dito. Limot ko na, pero size 5 o 5.5 yata yan. So, ayan na, ito na yung nirest natin sa chiller na chocolate fudge. Ganyan yung texture niyan kapag binuksan nyo. So, ang gagawin ko para maging smooth siya lalo, ilalagay ko siya sa mixer, papadaanin ko ng sandali lang, around mga less than 1 minute, then magiging ganito na yung texture niyan. Super smooth. Alam niyo yung mouthfeel niya. Para siyang ganache pero hindi Basta masarap yung mouthfeel niya sa bibig kapag kinakain. Saktong-sakto lang yung lasa nito, hindi siya masyadong matamis. Nakagandahan nga nito, hindi ko na kailangang mag-effort sa pagpo-frosting. Ginagawa ko yung sinasandok-sandok ko na lang siya ng ganyan. And over time, konting taktak, bumabagsak yan. Pero makapal pa rin. Alam niyo yun, hindi siya ganun kalapot pero hindi siya ganun kalabnaw. Sakto lang siya para makoat talaga yung ating mga cake. And kapag kasi nag-set tong chocolate frosting natin na to, hindi siya parang cornstarch. Promise, ang sarap talaga niya. So, try nyo. So, para dun sa ating design, gumawa na din ako ng konti. Ang ginawa ko, nag-melt lang ako ng kaunting Van Noten Professional na white chocolate and dark. So, ganito lang yung ginagawa ko para mas madali. Mas simple kasi to, susundan ng baguhan. Meron ako ditong kinat na cello sheet. So, naglagay lang ako ng konting white chocolate. Tapos, inispread ko yan ng medyo manipis. Bago siya mag-set, papadaanan ko siya ng ganyan. Halos pa set na to, pero hindi pa siya ganun katigas. Yun yung time bago nyo siya lagyan ng marka na ganyan. Then, tsaka ko siya i-coat naman nung tinunaw nating dark chocolate. Actually, matipid to kapag gumagawa kayo ng sarili nyong pang mga ganito. Kasi konting chocolate lang yung kailangan nyo, pero ang dami nyo na magagawa Laking tipid nito, promise. So, tinakloban ko yan ng isa pang cello sheet. Tsaka ko kumuha ng round cutter na maliit. Actually, kahit anong cutter na gusto nyo, anong design na gusto nyo, pwede nyo gawin dito. Pwede nyo rin siyang i-roll. Maalala ko lang pala, ako pala ay nasa air-conditioned na area, kaya nagsiset siya dyan sa lamesa. Kapag hindi kayo air-conditioned gumagawa, so ang gagawin nyo, ilalagay nyo muna siya sa chiller ng ilang minuto para mag-set siya ng ganyan. Nag-mix din ako dito ng kaunting cream para pang pipe natin sa ibabaw. So, meron ako natira dito na chocolate fudge natin. Nasa 1/2 cup. So, ilalagay ko na yan doon sa konting cream na minix natin para maging chocolate flavor din yung pang pipe natin. So, minix ko lang yan. Then, ipapipe na natin sa ibabaw. Ang volume talaga nung ginagamit ko ngayong cream, iba talaga siya. So, ayan, pipe lang tayo. Madaling part na to. Bahala na kayo sa gusto nyong design. So, yan. Sa dami na nagtatanong nung tube pa na to, kung saan ko binili, kung saan link. Actually, binili ko to sa Dumaguete pa. So, wala akong link. Pero meron akong ilalagay sa description box na pwede nyong pagbilan. Pero hindi ko kasi nabibilan pa yun. So, takot talaga akong mag-recommend hanggat hindi ko pa siya nabibilhan. So, ayun, itry nyo tong recipe na to. Basta gamit nyo yung Van Noten Professional, ay masarap yan. Oo, kasi masarap talaga yung chocolate na yun, hindi siya matamis. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mali ang lutong tinapay. Bye-bye!